I would go straight to some of the questions that I have for Meralco. Meralco, ito po yung palaging tinatanong ng nakararaming Pilipino tungkol po sa systems losses. Dalawa po ang alam kong uri ng systems losses. Pakipaliwanag lang po muna, ano po itong dalawa? Magandang hapon po, Mr. Chairman. Ako po si Ronnie Aperozzo, Chief Operating Officer po ng Meralco. Salamat po thank you by the way for this opportunity to explain to you this thing about systems losses. Mr. Chairman, ang systems losses po binubuo ng dalawang components, ang tinatawag nating technical losses saka non-technical losses. Yung technical losses, ito ho yung inherent losses pag nagtatransmit po tayo ng energy from the source to the end users. So, alam naman natin na ang kuryente galing sa mga generation plant, then we transmit them through the transmission lines of NGCP, and then tinatanggap naman ni Meralco sa kanyang mga sub-transmission saka distribution lines. Doon ho sa process ng pagdi-distribute o pagtatransmit ng power from the source to the consumers, mayroon ho tayong tinatawag na inherent losses because yung mga linya na dinadaanan, may mga energy losses or heat losses ho doon. At yung mga transformers na nagtatransform from higher voltage to lower voltage, may mga losses din ho ito doon sa core at saka yung sa copper losses. At saka wala ho kasi talaga tayong yung sinatabang na perfect system or perfect machine that will enable a parang lossless transmission or distribution ng energy. But Meralco has always been parang as part of our supply chain protocol, we always acquire yung sinasabi nating mga wires or mga equipment na mataas yung efficiency so that we can significantly reduce yung losses in the distribution of power. So iyon ho yung technical losses. Now, ang isang component ulit ho, ang isa pang component dito yung Yes, sir. technical losses. Now, mag-focus naman ako sa questions ko regarding sa technical losses. Opo. And then I know later meron kayo babanggitin na yung dito muna sa technical. So, paano po nade-determine ng Meralco kung magkano po ang dapat i-charge para doon sa technical losses kung tawagin ay inherent? Ano pong klaseng measurement ang ginagamit ng Meralco para masiguro na tama nga po yung nasisingil at naikakarga sa bill ng mga consumer? Thank you, Mr. Chairman. Meron tayong tinatawag na delivery point na kung saan minimetro natin yung amount of energy na pumapasok sa system ni Meralco. At of course, pagdating naman sa mga end users, mayroon din tayong metro na nagmo-monitor naman nung consumption ng customer. Ngayon, ang difference nung pumapasok sa system namin versus doon sa sales, doon sa energy na ibebenta namin sa consumers, yun ho yung tinatawag nating losses. So, hinihimay namin kung ilan dito yung technical losses at yung non-technical losses. So, mayroon din naman kaming mga computations at part ng aming pagbibili at pagmamonitor ng mga equipment, halimbawa sa isang transformer, ano ba yung expected losses doon. So, basically, monitor namin through the metering equipment or metering devices that we install. From So in the other delivery words, point to... may pinagbabasehan po kayong measurement through the metering devices. Doon nalalaman kung magkano yung losses. And yung nag-register sa metering, meron po ba kayong agency ng gobyerno na pinagsasamitan yan para to audit and make sure na tama nga po yung mga figures binibigay ninyo? Tama po, Mr. Chairman. Actually, lahat po ng mga metro namin, bago namin ikinakabit sa mga consumers yan, dumadaan ho sa parang meter accuracy testing process at witness ho yan ng mga empleyado ho ng Energy Regulatory Commission at mataas ho yung standards namin in terms of the accuracy of the meters. So,
sinisigurado namin na yung mga binibili lang namin metro talaga nagbibigay ho ng very pinaka-accurate na measure ng energy ho sa both on the uh, receiving end or sa receiving end up to doon sa metering point ng aming mga customers. So ibig sabihin po, yung ERC ang may last say kung tama ho ba yung charge nyo para doon sa tinatawag na inherent losses which is technical. They have Opo, the Mr. last- Chairman, kasi nagiging basis ho nung singilin namin sa customers namin yung kung ano ho yung nababasa namin sa aming mga metro. Okay. Merong ERC Resolution number 10 series of 2018 may cap doon sa systems loss na 6.50%. Nasaan po yung Meralco? Actually, Mr. Chairman, we're proud to share that for the last since 2016 consecutive year na ho kaming below the cap ng ERC. At for 2023, as you mentioned po, 6.5% yung cap ni ERC. Si Meralco nasa 5.88% lang po. Less than po ho kami dun sa 6% po. At alam ho namin nagiging benchmark ko si Meralco sa mga both sa mga local electric co-ops and even sa mga private DUs in terms of its system loss management program po. Okay, 6.50%. Ayon doon sa ERC resolution, kayo po bumaba ng 5.88. Okay, andito ba yung ERC? Your Honors, from ERC po. Okay, sige. Meron ako mga questions to you later. For the meantime, dumako naman tayo doon sa isa pang systems loss. Meralco, please. Yun naman pong I'm sorry, would you state your name, sir? Forget your name for the record. ako po si Engineer Ronnie Aperozzo po, sir. Engineer Ronnie Aperozzo. Aperocho. Okay. Yun pong non-technical losses naman, ito ho yung mga losses na masatawag nating due to administrative losses, meter reading error losses, or sinasabi din ho nating alam mo na natin namin na ito ay very sensitive issue because napataw sa mga consumers. That's why si Meralco, ito ho yung nagiging ano ng aming system loss management program to really bring down non-technical losses to its lowest level, or kung pwede nga namin baba ito sa zero level, gagawin ho namin yon. But may mga programa ho kami sa Meralco para talagang significantly may baba yung non-technical losses. Ang I would say highlight tong aming pagbababa doon sa non-technical losses, yung makikita ho nating elevated metering center po, Mr. Chairman. Kasi doon ho sa mga areas na medyo oriente, ang mabisang pamamaraan lang para at least ma-address namin, iangat namin yung metro sa mas mataas na elevation para medyo maiwasan ho yung tahasang and to share with you, as of now, almost 1 million meters na po yung na-elevate namin. That's around 13% ho ng total customer base ni Meralco. At so sa tingin namin yun ho yung nagiging mabisang pamamaraan kaya naibabaho namin yung systems loss. At sa 2023 po, Mr. Chairman, actually yung non-technical losses ni Meralco masyado na ho mababa. Less than nga, actually bababa ho ito, less than 1% na nga lang ho ito. Hindi nga umabot sa 1% po yung non-technical losses ni Yes, sir. Meralco. Tama nga kayo, yun po talagang hinaing na marami nating kababayan na bakit namin babayaran na di pagdidiskitahan kami ang kumakarga doon sa binanggit niyo po, meron mga kayong ginawang pamamaraan tulad ng tataasan po yung metro, etc. Pero kahit na anong pong pagtaas ang gagawin ninyo, having said that, kayo rin hubay masusi na ipag-coordinate sa mga law enforcement, sa mga pulis, sa mga taga-barangay para manghuli at mabigyan ng leksyon o mabigyan ng sample ng taong bayan na Meralco is not joking kapag at meron na ho ba kayo mga na-prosecute? Opo, Mr. Chairman. Actually, based ho sa aming record, mayroon na hong mga 600,000 na mga service violators kaming nahuli.
simula ho nung 2005 at hanggang nitong Setyembre nitong taon na ito. Ito po dahil ho sa pakipagtulungan ho namin sa mga law enforcement agencies, especially ho sa mga kapulisan. 24/7 po kaming umiikot, especially ho doon sa mga sinasabi nating hotspot areas para hulihin ho itong tunayan ho. Simula ho nung January 2007 hanggang nitong September 2024, a total of 8,300 tons or 276,000 kilometers ho ng illegal wires na ho yung na-confiscate ni Meralco. Mas mabigat pa ho ito sa 2,600 na SUVs and around 7 times the circumference of the Earth. Kung may papakita lang ho namin yung aming mga bodega, kinakapos nga ho yung mga bodega namin kasi sa tambak ho ng mga illegal wires na nakukumpiskate ni Meralco. Ito ho kasing Mr. Chairman, kung minsan naging function kasi sa ng socio-economic condition ng bansa. That's right. Okay, and let me interrupt you on that. That's the reason gusto ko pong ma-amend yung IPIRA law. Kaya po kayo nakakapagsingin ng legal dito sa mga systems losses because naka-state po yan sa IPIRA law. And I would like to change that. Kasi nga, again, for the end time, it's not fair para sa mga Pilipino na pagbabayaran nila itong mga mababait, mga law-abiding citizen na sila ang nagbabayad sa mga electricity. So I think IPIRA law has to be changed. Siguro doon sa technical losses, matutolerate yan ng maraming tayong kababayan, maintindihan nila yan. Pero doon sa mga kababayan natin, especially yung mga medyo hindi middle class, medyo below middle class na nagbabayad ng kuryente on time, mabigat para sa kanila yon. Now, my next question to you, sir. Parang lagom ata, sinasama niyo yung systems losses at saka yung non-technical losses. Iniisa nyo na lang. Di ba dapat separate yan para ma-determine natin kung nasaan tayo, ilan ba yung talagang technical losses, may kinalaman sa technical. Opo, Mr. Chairman, actually sa mga monthly at quarterly and even annual reports na sinasubmit namin sa ERC, malinaw hong hinihiwalay ho namin yung technical sa non-technical losses po. At kami naman po, tama ho kayo, medyo very yung focus namin sa non-technical losses. In fact, yung addressing nga yung issue ng socio-economic, may mga programa ho kami para matulungan din ho yung mga hirap ng mga consumers namin na magkaroon ng sariling kuryente. So mayroon ho kaming prepaid electricity service para doon ho sa mga tingi-tingi lang or maliit lang po yung budget at yung wala ho silang, yung mga tinatawag natin mga informal settlers na wala naman ho silang mga titulo sa kanilang mga bahay pero gusto mong maka-avail ng kuryente ng Meralco. So yun ho yung dahilan kung bakit nag-offer ho kami ng prepaid electricity service para ho gagamit sila ng kuryente, depende lang ho sa budget na kaya nila. So mga 140,000 na po na customers namin ang nabigyan namin ng ganong serbisyo po. Paano nyo po nakukompute kung magkano exact ng kuryente nito mga nagja-jumper? Ano pong measurement ang ginagamit ninyo? Determination para masiguro eksakto ngayon talagang sinisingil nyo na allowed po sa IPIRA law. Hindi yung kayo po nagpapatsamba-tsamba lamang at baka po kayo meron ng kinakarga dyan ng sobra para tumubo na mas malaki, etc. Mayroon pong formula or methodology si ERC po na sinusunod po ng Meralco at lahat po ng mga kooperatiba at mga distribution utilities po sa pag-compute po ng systems. Ano po yung formula na yun, sir? Actually, ang ano lang ho doon is yung nagsasubmit ho kami nung it's basically system loss is a difference between the energy that we receive versus the energy that we sold. So parang kung ano yung nabibili namin versus ang ibebenta namin. So ang difference nun, yun yung energy losses. So yun ho yung losses. But of course, kung titingnan mo yun, tinitingnan namin yun. Ilan ba dito sa halimbawa, sabihin na natin 1 megawatt hours, susuriin namin doon kung ilan doon yung napunta sa technical losses at napupunta naman sa non-technical losses. Sa pagkakalam ko kasi, yung sa non-technical losses, yung kung tawagin ay jumper, I understand, base po sa akin, Intel, hindi lang naman itong mga nasa maliliit na mga bahay-bahay ang nagja-jumper. Maging itong mga corporate, anong ginagawa niyo po rito? Meron na ho ba kayong mga nakakasuhan?
na kuryente. Opo, Mr. Chairman, tama ho kayo, hindi lang ho maliliit. May mga nahuli din ho kaming mga malalaking customers na may mga violations. At kinasuhan namin sila at ano naman base sa implementing rules ho kasi pwede namin silang yung differential billing na base sa batas mas malaki ho na sisingil namin sa kanila kasi parang part ng penalty malaki yung differential billing na inimpose. Meron na ho ba kayong mga nahulit na kasuhan at pwede ho ba kayo magbanggit ng mga pangalan? Huwag ho kayo mahiya. Wala naman libel dito dahil tayo nasa hearing. Banggitin yung pangalan para yung sa susunod yung mga malalaking korporasyon na may pambayad naman ay hindi na ho magkuryente at ang mananagot yung mga maliliit nating kababayan, you and me, magbabayaran natin yung mga ninakaw nila. Magbanggit ho kayo mga kumpanya. Sample, para mapatunayan nyo sa amin na talagang itong mga malalaking korporasyon ay meron kayong nahuli. Hindi lang po yung mga nagja-jumper sa barangay-barangay ang inyong hinuhuli. Wala ko kayong dalang We can listahan. submit, Mr. Chairman. Banggit the kayo mga A1 Corporation dyan. Wala ba? Definitely ho, meron kaming Submit na lang. we can submit po. Okay, kasi kung meron po kayo, sabihin nyo sa akin, babanggitin ko on the spot kung sino-sino po yung mga korporasyon na yan. Special kung nakakasuhan para hindi na umulit. At yung mga susunod na mga may magbabalak, hindi na magbabalak kasi sabihin, babanggitin sa hearing yan. Hindi nga, seriously po, kasi ang lalaki nila, may pambayad sila, multi-billion operation sila, at magnanakaw pa ng kuryente at ang mag-absorb dun sa mga nanakaw nila at sasalo, mga kababayan natin ng mga ordinaryo. So yun po yung hindi ko gusto. By the way, nandito nga pala si Senator Villanueva. Kung meron po kayong open statement and then magtatanong mamaya si Senator Mark. Thank you, Mr. Chairman. And I think I was told that the opening statement of this representation was already inserted into the records. I'd like to thank the leadership of Senator Tulfo for taking the initiative right away to hear this very important piece of legislation. Siguro, sir, yung aking only comment dun sa pinag-uusapan ngayon about systems lost. Nakita ko kasi merong SAIFI, System Average Interruption Frequency Index, at SAIDI, System Average Interruption Duration Index. And kanina binanggit na ng chairman natin yung ano ba yung panuntunan o yung methodology, because even if I mention these two items, I will not play games and say I understand this. Hindi ko naiintindihan. And I wanted to understand clearly. And I think ang bottom line naman ng gusto nating maintindihan dito is that at the end of the day, napoprotektahan ba natin ang consumers natin? Dun sa binabanggit kanina ni Chairman, that's why it's important for us to find out whether you are doing your job na kasuhan yung mga at nabanggit na nga kanina, hindi lang ito mga maliliit na tao, even big fishes. And we wanted to make sure na kung i-renew ang prangkisa ng Meralco, merong mga mekanismo para talaga matutukan at masiguro na napoprotektahan ang ating mga consumers. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you. That's why, Senator Villanueva, I filed a bill recently na para mabago po, ma-amend yung IPIRA law. Nang sa gayon, hindi na po pwede mag-charge ang Meralco at sino man electric company ng, para sa systems loss dahil it's not fair to the consumers. For now, nakabinbin yan and I hope na mapapabilis yung pagtalakay sa bill na yan. And meron katanungan si Senator Mark? Go ahead, Senator Mark. Thank you very much, Chairman. At interesado po ako sa digitalization ng Meralco dahil nakakaawa din yung mga consumers pag kailangan pang pumila na matagal para lang mabayaran yung electric bill. So hingi lang po ako, gusto ko sana humingi ng update kung ano po ang status ngayon ng electronic payment and digitalization ng Meralco. Kung halimbawa na-implement na po ba and to what extent po ang na-implement yung digital payment? Yes, sir. Chairman. Nagpapatupad do tayo ng mga payment mechanisms na digital, no? So, sa ngayon, pag pumunta kayo sa website ng Meralco or sa Meralco online, pwede na ho kayo magbayad ng bills nyo, no? Pag rinehistro nyo yung inyong residence or yung residence nyo kung at customer kayo ng Meralco. Makakapili kayo kung gusto nyo magbayad ng cash,
through the e-wallets ng GCash, Paymaya at other e-wallets at kung gusto niyo magbayad ng credit card. So yun po, we started to implement that 2020 o yung full. In 2021, para mabawasan nga yung mahabang pila sa mga offices ng Meralco. May opportunity pa rin sila magbayad sa Meralco kung gusto nila. Pero lumalaki rin ho yung digital payments ng Meralco through Meralco Online tsaka through Bayad Center. Nagkaroon na po ba kayo ng promotion campaign para malaman ng Yes, pinopromote po namin malaman yun, yes. ng consumers? Yes. And ang napansin ko lang na kapag nagbayad ka sa mobile app kapag nagbayad ka using yung GCash or Paymaya, walang transaction fee. Pero kapag ginamit yung Meralco, yung mismong app ng Meralco, naniningil kayo ng 15 pesos convenience fee. So, para saan po yung 15 pesos at yung 15 peso convenience fee? Mr. Chairman, yung 15 pesos na yun, actually convenience fee na sinisingil ng mga nagpo-provide ng digital services. So like si GCash, pag ginamit mo yung GCash at dumaan ka kasi nakakabit sa Meralco Online yan eh. Pag ginamit mo yun, sisingil sila. Okay. Kasi minsan napansin ko lang pag GCash at Paymaya, pag ginamit ng mga consumers, walang fee, libre. Sana lang ma-consider nyo po sir na ma-consider nyo na baka maging ma-waive din yung fee katulad ng Paymaya at ng GCash. Malaking bagay din po sa mga consumers ng Meralco. Malaking tulong po sa kanila at sana po lalo ma-promote ang digital payments dahil nakakaawa talaga yung mga kababayan natin na kailangan pang pumila ng matagal para lang mabayaran yung bill nila. So sana po mawala na yung mga pila at sana po ma-consider nyo po yung mga payments, mabawasan naman or mawala sana yung mga payments para sa ating mga consumers. Okay. Maraming salamat. Remark 4, kasi for every 1,000 payment, there is a 100 pesos charge pag GCash yung ginamit. Maybe, pwedeng kausapin din yung GCash, baka pwedeng babaan. Kasi napakalaki naman ito 100 pesos na charge. So, pakiusapan ng GCash, instead na 10%, gawin na lang siguro 1% or 2%. Papayag naman siguro yung GCash kasi yung volume ng consumer na magagamit ng GCash, so kikita pa rin sila. Kakausapin po namin yung mga service providers namin para titingnan namin kung pwede pa nilang maibaba yung kanilang tinatawag na convenience fee. Siguro exempt doon na sa kuryente, sa electricity, Yes. kasi tulad sinabi ni Sir Mark, marami tayong mga kababayan, mga mahirap na imbis na pipila, mag-absent sa work, sila magtrabaho na lang at babayad ng through GCash. Malaking bawas din ito 100 pesos sa kanila sa pagbayad sa GCash, and GCash naman kumikita ng bilyon-bilyon itong kumpanya ito. In fact, recently, na-involve na ito sa pagnanakaw ng mga pera, ng mga gumagamit ng GCash. So siguro pwede silang pakiusapan na babaan yung kanilang charge. And Mr. Chairman, if I may, just one quick interjection. With regard to convenience fees, yung convenience fees na binabanggit niyo, ano ba yung cost nun sa mga service providers nyo? Malaki ba? Ano bang, because we understand if you're collecting something because may cost eh. So natural lang naman ho yun na pero yung binabanggit nga ni Mr. Chairman na pagkakakitaan pa ng gusto to, hindi naman ito yung main na dapat nilang pagkakitaan. So I'm just wondering if we can elicit an answer as to what really is the cost there. Mr. Chair, may we call our person, our officer in charge, so that he can properly respond? Please, Thank you. may we know who can give us an answer? Just to be clear on this, because we're not anti-business. We just wanted justice lang sana kung gaano ba kalaki ito. Because 100 pesos is still quite much, no, for a convenience fees. Good afternoon, sir.
My name is Chi Padua po. I'm with Yes. Customer Retail Services of Meralco. Yes, ma'am. So for the convenience fee, sir, ang convenience fees po ay sinisingil sa mga customers na nagbabayad sa Meralco online or Meralco mobile app. Yung amount po for those who pay using their credit card is only 15 pesos per transaction. Only 15 pesos if Yes, they're sir. using their credit cards. Yes, sir. Pag GCash po yung gagamitin nila, 6 pesos. Pag Maya, 7 pesos. Pag Bayad Wallet po. Oh, so it's not 100 pesos because we thought that's 100 pesos kanina. Hindi. Fixed fee po siya pero 15 pesos for credit card, 6 pesos for GCash, 7 pesos. And you're actually paying for, you're paying for the software, the connection? Ah, sir, ano po, yung convenience fees po na yon ay binabayad ng customer. Yes. What For are they those- paying for? For what? It's for the payment system po sa back end ng Mastercard, ng Visa or GCash and Maya. Hindi po yun napupunta sa Meralco, sir. Single Yes, I understand. Yeah. cards, Mr. Chairman. Actually, mataas yan dati eh. Umaabot 47 ng So ngayon 6 pesos na lang daw, Chairman. pesos na pababa na namin Okay. yung china-charge Sige. ng ng credit cards. Mhm. Yeah, kasi kanina I was surprised dun sa Oo. 100 pesos but Oo. parang it's too much. Cash So, yun. That's GCash. but if it's GCash, it's 100 pesos? Ay, no, sir. Hindi po. No. Okay. 6 pesos po. 6 pesos din. Pag po online. Pero pag ang customer po, nagbayad diretso sa kanyang GCash app, wala po siyang convenience fee. Walang charge. Yeah, Oh. that's what I'm thinking about because why would you pay kung ikaw ay ano na, no? Hold on. Mhm. I thought it's 100 pesos for every 1,000. Ay, hindi po, sir. Hindi. Hindi po. So magkano halimbawa ang bill is 1,000? Magkano yung kinakaltas? Regardless of the Babayaran. amount po, sir, it's a fixed fee of 6 pesos po. As long as it is paid through our Meralco online or Meralco mobile app. Pero pag ang customer po nagbayad diretso sa kanyang GCash GCash. app, wala pong convenience fee. So diretso lang po, kung 1,000 po yung bill niya or 2,000 pesos, babayaran niya lang po yon. Wala po siyang additional na Pag dumiretso sa convenience GCash. fee. Opo. Okay. At kapag sa Meralco Meralco online po, online, 6 pesos po. regardless of... Regardless of the amount po. Teka muna, bakit pag sa GCash, libre, pag sa Meralco, meron? Kasi po, sir, hindi po kaya ni Meralco i-absorb yung cost na yon, yung 6 okay. pesos. Kasi po, that's a specific transaction for that. Opo, single po yun ng GCash at ng back-end like the Visa and Mastercard. Whether it's 6 pesos or whatever it is, ang point ko lang is yung 6 pesos you're paying for what? The system, the software, the service of what? The staff taking care of the payments. So yun lang yung kaninang. Mr. Chairman, yun I'm ang, glad that it's yeah. down to 6 pesos. I'm really glad that it's yun, down to yun 6 ang pesos. sinisingil ng GCash kapag yung customer halimbawa ginamit niya yung Meralco online. Kasi pwede ka rin magbayad ng GCash eh. You can use your GCash wallet to pay your bills. And that's for free. Silang sumisingil. Hindi kami. Kaya nga po eh. So That's why- effectively, That's it's why a I might be asking the wrong person, why are they actually service fee nila yun. Yun ang sinisingil nila, Mr. Chairman. service Kasi po, sir, kumakabit. fee? If I am already involved in GCash, why would I be paying their service fee? Kapag ginamit nyo si GCash itself, kasi si GCash meron din siyang payment options doon eh. Pay bill, halimbawa, gagamitin mo. Pag pumunta ka doon, ginamit mo yung GCash mo, hindi kasi singilin ng GCash. Pero if they're paying for Meralco, Pero pag, hindi, may pay bill sila na Meralco eh. So you can actually pay using the GCash wallet if you go to their pay bill section and you can pay Meralco directly through GCash. Pero pag ginamit mo yung system ng Meralco, whether Meralco online or Meralco, dahil nag-cross na sila, dahil nag-cross ka, sisingilin ka paying ngayon ng service fee ng GCash or Paymaya or ng credit card. okay? Kasi po, sir, nagko-connect po sila sa system Sige, na. I may not agree with it, but now I understand. Thank you.
Okay. Okay. Mag-refund ang Meralco ng 16 billion pesos sa mga consumers. Para saan po itong 16 billion pesos at kailan po makakatanggap ng refund ng mga consumers? Mr. Chair, ako po si Attorney Ronald. Yung 16 billion po na napaulat na refund ng Meralco, yan po ay refund dahil sa Go ahead. po. Ayan po yung naiulat na 16 billion refund. Related po iyan doon sa aming fifth regulatory period na ongoing ngayon na supposedly it was announced publicly by the ERC in the past that there was already a decision on that 5RP and that it was being treated as a lapse period. Mhm. Ibig sabihin po, wala na pong reset doon sa 5RP, wala na pong rate setting na gagawin. Magbibigay na lang si ERC magpi-fix na lang si ERC ng tamang rate na mag-a-apply from 2022 hanggang 2026 po. So kinumpute po namin kung ang rate po na iyon ay nasa 1.35, kung ano po yung rate namin ngayon, na kasalukuyan, kung yun po ang rate namin, kinumpute po namin na for the first 3 years, dahil wala pa po yung last year, no? Ang last year po kasi is 2025 to 2026. Yung first 3 years po, kinumpute po namin yung actual na kolekta namin sa consumers versus yung inapprove na 135.22, yun po yung 16 billion na refund. Okay. Sino-sino po ito makaka-receive ng refund at magkano po yung ma-expect ng bawat consumer na matatanggap nila out of the 16 billion pesos refund? Yung 16 billion po, ang expected po makakatanggap niyan, lahat po ng consumers ng Meralco. Okay. At kung magkano man po ang matatanggap ng bawat isang consumer, yun po ay pagdidesisyonan ng Energy Regulatory Commission. At kailan po ito? Hindi ko po alam kung ano ang desisyon ng Energy Regulatory Commission tungkol dyan sa issue na yan. Okay. So hindi pa ho malaman exactly how much ang ma-refund ng bawat consumer. Basta't lahat ng consumer, across the board, lahat sila makakatanggap ng refund. So mapapadala sila ng notice. Notice has been already served or not yet? Hindi pa po, Mr. Chair, gusto ko lamang pong ipaalam, yung pong napabalitang 16 billion, depende po yan dun sa magiging desisyon ng ERC doon sa 5RP namin. Ngayon po lang naglabas sila ng panibagong order si ERC nung I think last week lang po, at meron pong pagbabago doon sa order ng Energy Regulatory Commission at it will be subjected to public consultation. So hindi pa po pinal kasi po dadaan pa po tayo sa rulemaking nila. So pwede pang tumaas at pwede bumaba. Pwede pong tumaas, pwede pong bumaba. ERC, bakit po nagbago? Meron na po nasabing press release na 16 billion ngayon. Hinold nyo at pwede pang magbago at bakit po nagkaroon ng adjustment? Your Honors, we would like to clarify, wala po kasi kaming ganong press release with respect to the 16 billion na refund. As far as the Commission is concerned po kasi pending po itong case po na ito. Kung nga pending, pero napapabalita na kasi yan. So far po kasi, Your Honors, wala pa po talagang definite computation kung may refund po or wala for that. So pwedeng wala pang refund. Ba't pa kayo nagpalabas ng balita na magkakaroon ng refund? Yung pala maging wala. Ano nangyari doon? Personally po, Your Honor, sa pagkakaalam ko po, wala pong nilabas na ganong klaseng announcement po si ERC for the refund po ng 16 billion for the 5th RP po. Well, ERC, Pero we will let's back together. Meron ng mga balita na magkakaroon ng refund na announce na yan. Tapos ngayon, sabi mo, hindi mo alam, well, there's no such thing. Come on. Dapat magpalabas ka na kayo ng statement as soon as possible dahil ina-expect na ng mga tao yan. Once na lumabas na yan sa media at nasabing expected magkakaroon ng 16 billion refund, then a lot of people will be expecting it. And now sasabihin mo to us in our face na wala pang ganong refund na babalita. Yun po kasi ang officially po wala pa po kasi talagang Well determination. then, it's But about we time will- na magpalabas kayo ng official. Wala naman kayong ginagawa, di ba? We will submit po this matter po sa commission po namin for them to As address. soon as possible. Yes po, Your Para Honor. malaman agad ng mga consumer yung mga expect nilang refund. Para sa mga tao, especially sa mahirap ng kababayan,
pag narinig nilang refund, nakakatuwa sa damdamin, especially magpapasko na. Ngayon, kung hindi abuti ng Pasko, kahit na after na Christmas, at least meron silang ini-expect. Ganun yun eh. Diba? Tama ba, ma'am? We submit, for honors. We will discuss this po with our Thank you, commissions ma'am. po. Thank you. Thank you, for honor. Meron ba mga empleyado rito ng Meralco or Union? Employees Union? Okay. Anong pangalan niyo po, sir? Mauricio Moya po ng Supervisory Union po. Ano pong katungkulan niyo po sa inyong union, Mr. Moya? Presidente po, President. Okay. Napakahalaga po sa akin yung estado ng mga magagawa sa bawat kumpanya, especially dito po, umiling po ng renewal ng franchise sa Meralco. Kumusta naman po ang kalagayan ng mga manggagawa sa Meralco, especially yung mga maliliit yan sa Meralco, ng mga manggagawa, sir? Sir, sa ngayon po, maganda naman po ang takbo ng mga empleyado sa mga inspection po na ginagawa ng DOLE, lalo yung mga general labor standards po ay pasado po lahat sa mga inspection, sa mga surprise inspection po na inaatinan ko. Maganda naman po ang aming Wala ho pa mga nagreklamo, wala kabinbin ng mga kaso, unfair labor practices, especially dun sa mga lineman. Sir, sa pagkakala po, wala. May mga discipline po na mga disciplinary po na Hindi, action. ayoko marinig yung mga lineman disiplina. Gusto ko marinig yung Meralco ay disiplina dahil hindi nagbabayad ng tama. Meron ba mga ganung balita? Wala naman po. Yung mga unfair labor practice, wala po. So, Wala po. lahat ng mga empleyado ay Tama po. okay. Dalawang katanungan na lamang. Okay, so pasado na sa akin yung labor. Meralco, yung sa spaghetti wires, medyo recently, meron tayong mga ganong klaseng problemang na-encuentro. In fact, may nalapit na sa aking programa sa radyo na-electrocute at na-kuryente. Ano bang ginagawa ng Meralco ng mga programa para maayos yung mga spaghetti wires problem kung tatawagin? Mr. Chairman, agree po na itong mga spaghetti wires ay isang problema na dapat talagang resolbahin. Pero ito po kasi kung babalikan lang po natin, nung kasing karoon tayo ng pandemic, dahil ho sa, alam naman natin, yung mga nagtatrabaho sa opisina, so nagkaroon na tayo ng mga online na work. Kaya marami ho talaga nag-apply ng mga internet connections. So during the pandemic, marami hong mga naikabit na mga internet cables sa mga poste ni Meralco. At naintindihan naman namin yon. Kaya ito na ho ngayon, sa sobrang dami, kailangan na talagang ayusin ni Meralco kasi maliban ho sa medyo hindi magandang tingnan, nagiging risk din ho siya sa mga facilities ni Meralco kasi pag nagkaroon ng overloading, pwede ho kasing matumba yung poste namin at kakaroon pa ng mga safety issues. Kami ho sa Meralco, meron ho kaming urban blight program ang sinasabi namin. Mayroon ho kaming binigyan na ho ng kontrata na grupo na tumingin dito 24/7 in coordination with the local government at saka mga taga-telco ho mismo. Okay, so sabi niyo meron kayong kinontrata para tingnan yung problema sa spaghetti wires. Wala ko kayong tinitingnan programa tungkol dun sa subterranean electric system tulad ng dyan sa BGC. Wala ka makikita mga poste-poste Meralco na para magkabulbul yung mga kuryente. So how about yung underground na lang po? Power line. Wala ko kayong ganong klaseng plano in the future na gawin nyo? Tama po, Mr. Chairman. Actually ho, sa budget ho namin sa next 5 years, kasama na ho yung malaking capex para ho sa pagbababa ng linya namin from overhead to underground. Hindi lang ho ito para ma-address yung spaghetti wires, kundi para din ho sa yung sinasabi naming storm hardening sa storm resiliency po. Ano ho yan, nakaprograma na ho yan for the next 5 years po yung pag-underground ho ng mga systems namin. Okay, thank you. Notices and unless kung merong gusto magsalita rito sa mga resource persons.
Meron gusto magbigay ng statements? Wala. Notices and invitations for the next succeeding meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby adjourned and the bills relating to the renewal of the Meralco franchise is referred to the technical working group.